Pagkapanganak ng babaeng yan, kailangan mo siyang palayasin ni Leandro. Bigyan mo ng barya, bayaran mo ang 5 taon niya sa mansyong ito bilang dekorasyon. Pero huwag na huwag mo siyang hahayaang manatili rito. Kailangan nating isalba ang kumpanya at ang tanging paraan ay ang pakasalan mo ang anak ng gobernador. Ang boses ni Doña Hipolita ay parang laslas ng patalim sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Ang bawat salita ay parang barya na inihuhulog sa isang hungkag na lata. Matunog, malamig, at walang halaga. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina, nakatayo si Marikit. Hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paborito ni Leandro. Buong hapon niya itong inihanda. Maingat na pinili ang pinakasariwang sahog at idinagdag ang espesyal na pampalasa na itinuro pa sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ngayong gabi, ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Sa ilalim ng kanyang maluwag na duster, ramdam niya ang malakas na pintig ng buhay, ang kambal sa kanyang sinapupunan na tila nakikiramdam sa bigat ng atmosfera. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Marikit. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na puno ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Ngunit sa sandaling iyon, tila naging amoy ito ng mabulok na panaginip. Hinihintay niyang magsalita ang kanyang asawa. Hinihintay niyang sabihin ni Leandro na mali ang kanyang ina. Hinihintay niyang ipagtanggol siya nito, ang babaeng ibinigay ang buong kabataan para pagsilbihan ng pamilyang ito nang walang reklamo. I understand, Ma. Gagawin natin ang makakabuti para sa pamilya Hipolito. Konting tiis na lang, malapit na siyang manganak. Ang sagot ni Leandro ay isang mahinang bulong, ngunit para kay Marikit, ito ay isang kulog na nagpaguhos sa kanyang mundo. Ang katahimikan ni Leandro ay hindi lamang pagsang-ayon. Ito ay isang hatol ng kamatayan sa 5 taon nilang pagsasama. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan hanggang sa huling hininga ay siya mismong nagbukas ng pinto para sa kanyang pagtatapon. Nabitawan ni Marikit ang sandok na bakal na kanyang hawak. Bumagsak ito sa marmol na sahig, lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Hindi niya ito pinulot, hindi na rin niya naramdaman ang init ng sabaw na tumalsik sa kanyang paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng kanyang sariling puso. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Parang may nakabarang buhangin na pumipigil sa bawat tangka niyang huminga. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Ang bawat sipa ng mga bata sa kanyang tiyan ay tila mga saksak ng karayom sa kanyang budhi. Paano niya ipapaliwanag sa mga batang ito na ang amang hinihintay nilang yumakap sa kanila ay ang siya ring nagbilang ng araw bago sila ulilahin sa ina? Tumingin siya sa kanyang gintong wedding ring, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Hipolito. Ngayon, ang gintong iyon ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, tinanggap niya ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Hipolita. Tinanggap niya ang pagiging katulong na may titulo sa loob ng mansyon dahil naniwala siyang sapat na ang pag-ibig ni Leandro. Ngunit ang pag-ibig na yon ay isa lamang palang magandang balot para sa isang mapait na panlilinlang. Narinig niya ang mga yabag ng paa patungo sa pinto. Mabilis na lumingon si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dilim ng pasilyo. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa loob ng opisina ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Tumambad sa kanya ang mukha ni Doña Hipolita. May hawak na isang itim na sobre at sa likod nito ay ang kanyang asawa na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang nangiti sa labi ng matandang babae ay puno ng tagumpay. Isang nangiting tila nagsasabing matagal na niyang alam na darating ang sandaling ito. "Oh, Marikit, kanina ka pa ba dyan?"
Tanong ni Doña Hipolita, ang boses ay puno ng pekeng pagkagulat. Mabuti na ring narinig mo. Mas madali ang usapan kapag walang itinatago. Leandro, ibigay mo na sa kanya ang sobrang yan. Nanatiling nakatayo si Marikit. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng pait at pighati. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang isang katanungan na tila walang kasagutan. Saan ba nagkulang ang isang pusong ang tanging alam ay magbigay? Isa lang ba talaga akong kasangkapan na matapos pakinabangan ng bunga ay itatapon na lamang sa gilid ng kalsada na parang isang basurang walang silbi? Ang bawat hakbang ni Marikit pabalik sa kanyang silid ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng sinigang na kanyang inihanda ay nananatiling nakakapit sa kanyang duster, isang paalala ng kanyang katangahan sa pag-asang may puwang pa ang pag-ibig sa bahay na ito. Ang dating mabangong halimuyak ng nilagang sampalok ay tila naging amoy na ngayon ng napanis na pangarap at nabubulok na katapatan. Pumasok siya sa loob ng silid at agad na isinara ang pinto. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa kanyang mga gamit. Kinuha niya ang isang lumang bayong, ang tanging bagay na dala niya noong pumasok siya sa mansyong ito. 5 taon na ang nakalilipas. Sa bawat piraso ng damit na kanyang inilalagay sa loob, tila tinatapon niya rin ang bawat alaala ng kanyang pagsisilbi. Marikit. Ang boses ni Leandro mula sa labas ng pinto ay parang isang bulong ng ahas. Mahina, nag-aalinlangan, at puno ng duwag na pagsisisi. Hindi sumagot si Marikit. Ipinagpatuloy niya ang pag-iimpake kahit na ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding emosyon. Kinuha niya ang isang maliit na balot ng mga lampin at damit ng sanggol na itinago niya sa ilalim ng cabinet. Ang mga ito ay hindi binili sa mamahaling mall. Ito ay kanyang tinahi ng palihim gamit ang mga tirang tela. Bawat tahi ay may kalakip na panalangin para sa kanyang mga anak. Nang marinig niyang lumayo ang mga yabag ni Leandro, dahan-dahang binuksan ni Marikit ang pinto. Ngunit sa kanyang paglabas, hinarangan siya ni Doña Hipolita sa dulo ng pasilyo. Ang matandang babae ay may hawak na isang basong gatas. Ang mukha ay tila isang anghel na may itinatagong sungay sa likod ng kanyang mamahaling alahas. Aalis ka na ba? Huwag kang masyadong magmadali. Baka mapano ang mga apo ko. Wika ni Doña Hipolita. Ang bawat salita ay may kalakip na mapait na pangungutya. Ito, uminom ka muna ng gatas. Para naman may lakas ka sa paglalakbay mo patungo sa kawalan. Tiningnan ni Marikit ang baso. Alam niyang walang mabuting hangad ang babaeng ito. Huwag niyo na akong plastic in, Doña Hipolita. Narinig ko ang lahat. Hindi niyo kailangang magpanggap na may malasakit. Tumawa ng mahina ang matandang babae. Isang tunog na parang kalansing ng mga baryang pilak. Matapang ka na ngayon? Sige, umalis ka. Pero bago ka lumabas ng gate, siguraduhin mong wala kang dala na hindi sayo. Hindi pinansin ni Marikit ang babala. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang kanyang bayong ay mabigat sa kanyang gilid, habang ang kanyang tiyan ay tila kumakabog sa bawat paghakbang. Ngunit bago pa man niya maabot ang pintuan sa kusina, umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa itaas. Ang heart of the sea, ang kwintas ko. Nawawala ang kwintas ko. Ang boses ni Doña Hipolita ay punong-puno ng pekeng sindak, ngunit ang bawat salita ay sadyang idinisenyo para marinig ng lahat ng gwardiya sa paligid ng mansyon. Napatigil si Marikit. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, narinig niya ang mabilis na pagtakbo ng mga gwardiya sa pasilyo. Alam niya ang larong ito. Isang frame-up. Isang paraan para hindi lang siya palayasin, kundi sirain ang kanyang dangal ng tuluyan. Leandro, habulin niyo si Marikit. Ninakaw niya ang pinakaimportanteng hiyas ng pamilya. Muling sigaw ni Doña Hipolita.
Sumilip si Marikit sa bintana at nakitang nagkakagulo na sa labas. Ang ulan sa Batangas ay nagsisimula nang bumuhos, malalaking patak na tumatama sa bubungang lata, lumilikha ng isang kaguluhan sa pandinig. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan, tumakbo siya palabas ng kusina, patungo sa likod ng mansyon, kung saan ang bakod ay may maliit na butas na siya lang ang nakakaalam. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga tsinelas, tila hinihila siya pababa. Ang bawat paghinga niya ay parang may humihiwa sa kanyang baga. Sa malayo, narinig niya ang boses ni Leandro na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito boses ng pagliligtas. Ito ay boses ng isang taong sumuko na sa katarungan para sa kanyang sariling interes. Hulihin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makalayo. Ang utos ni Leandro sa mga gwardiya ay naging huling pako sa krus na pinapasan ni Marikit. Tumakbo siya sa gitna ng kadiliman, sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang kanyang duster ay basa na at bumibigat. Sumasabit sa mga sanga ng puno habang binabagtas niya ang masukal na daan patungo sa kalsada. Nang maabot niya ang highway, ang kanyang mga binti ay tila naging jelly sa pagod. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang maramdaman ang isang matalim na kirot. Anak, konting tiis na lang. Ililigtas kayo ni nanay. Binbulong niya sa gitna ng hikbi na hindi na mapaghiwalay sa patak ng ulan. Sa gitna ng masukal na dilim, isang nakakasilaw na puting ilaw ang biglang sumulpot mula sa kurbada ng kalsada. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan ay tila isang paparating na dambuhala. Nanlabo ang paningin ni Marikit. Ang lahat ay naging puti, naging maliwanag, at naging mainit. Hindi niya alam kung kamatayan na ba ang sumasalubong sa kanya o ang simula ng isang mas malupit na tadhana. Ang tanging huling alaala niya ay ang malamig na semento at ang liwanag na tila kumakain sa kanyang buong pagkatao. Huwag mong hahayaang mamatay ang mga batang iyan, Marikit. Sila na lang ang tanging ginto na natitira sa iyo. Ang boses na yon ay hindi kay Leandro. Hindi rin ito ang matalim na tinig ni Doña Hipolita. Ito ay isang boses na malalim, paos, at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Isang boses na puno ng luma at pagod na pagmamahal. Nang dahan-dahang idilat ni Marikit ang kanyang mga mata, hindi ang puting kisame ng ospital ang kanyang nakita. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang mga tuyong dahon ng nipa na nagsisilbing bubong ng isang munting kubo. Ang hangin ay hindi na amoy antiseptic o mamahaling pabango ng mga Hipolito. Ito ay puno ng ngalat ng dagat at ang matamis na halimuyak ng nagsisimulang magsangag ng bawang sa labas. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila naging mabigat na tingga. Ang kanyang kamay ay agad na dumaitis sa kanyang tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa sa tunog ng banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan na naririnig niya sa labas. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang babangon. Ang mga bata, ligtas sila. Kumapit sila ng mahigpit sa iyong sinapupunan, tulad ng pagkapit mo sa buhay sa gitna ng kalsada kagabi. Isang matandang babae ang pumasok sa silid, may hawak na tasang gawa sa baw ng niyog. Ang kanyang mukha ay parang mapa ng Batangas, maraming gatla, sunog sa araw, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa karunungan. Siya si Lola Bituin. Sino ho kayo? Nasaan ako? Ang mahinang tanong ni Marikit. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Nasa tabing dagat ka ng Kalatagan. Ako si Bituin. Natagpuan ka ng aking apo sa gilid ng highway, basang-basa at halos wala ng hininga. Mapalad ka, dahil hindi ka tuluyang nahagip ng sasakyang yon. Inalalayan ng matanda si Marikit na uminom ng mainit na sabaw ng malunggay. Sa bawat higop, tila bumabalik ang init sa kanyang naninigas na mga ugat. Ngunit kasabay ng paglakas ng kanyang katawan,
ay ang pagbabalik ng alaala ng pagtatraidor ni Leandro. Ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Hindi siya makahinga ng maayos sa tuwing naaalala ang katahimikan ng kanyang asawa sa harap ng kalupitan ng kanyang ina. Lola, wala na akong babalikan. Hikbi ni Marikit. Ang mga luha ay muling pumatak sa tasa. Inakusahan nila akong magnanakaw. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, hinayaan akong itapon sa gitna ng bagyo. Lumapit si Lola Bituin at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Marikit. Ang haplos ng matanda ay magaspang, ngunit puno ng kalinga, isang haplos na matagal nang hindi nararamdaman ni Marikit sa loob ng mansyon ng mga Hipolito. Hindi ka magnanakaw, Marikit. Alam ko ang katotohanan dahil kilala ko kung sino ang tunay na magnanakaw sa kwentong ito. Seryosong wika ni Lola Bituin. Tumayo ang matanda at kumuha ng isang lumang kahon na gawa sa nara mula sa ilalim ng papag. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang itim at sunog na kwaderno. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa luma, at ang amoy ng lumang papel at tuyong pampalasa ay agad na humalimuyak. Ito ang kwaderno ng iyong ama, si Mang Carding, bulong ni Lola Bituin. Bago siya namatay, ipinagkatiwala niya ito sa akin. Noong mga panahong yon, isa lamang akong hamak na katulong sa kusina ng mga Hipolito, kasama ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Hinawakan niya ang kwaderno, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang ama. Sa bawat pahina ay may mga recipe ng iba't ibang sarsa, ngunit sa pagitan ng mga sukat ng asin at paminta, may mga nakasulat na lihim sa gilid ng mga pahina. Binasa ni Marikit ang isang bahagi na tila mabilis na isinulat sa gitna ng takot. Hipolita, hindi siya ang may-ari ng kumpanya. Ninanakaw niya ang bawat timpla. Nakita ko ang ginawa niya sa orihinal na tagapagmana. Natatakot ako. Baka ako na ang susunod dahil alam ko ang tungkol sa lason. Ang puso ni Marikit ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat salitang kanyang nababasa ay parang isang kidlat na nagbibigay liwanag sa madilim na nakaraan. Lola Bituin, ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Marikit. Ang iyong ama ay hindi namatay sa sakit, Marikit. Pinatay siya dahil siya lamang ang nakakaalam na ang imperyong itinatayo ni Doña Hipolita ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na talino. Ang boses ni Lola Bituin ay naging matalim. Si Hipolita ay hindi laging mayaman. Isa lang siyang ambisyosong kusinera na handang pumatay para sa kapangyarihan. Niyakap ni Marikit ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang galit na kanina ay nakatuon lamang sa kanyang pag-alis ay naging isang nagbabagang apoy para sa katarungan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng mansyong iyon, Gion, ang bawat sampal at pang-aalipustang tinanggap niya ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking sumpa na nagsimula pa sa kanyang ama. Biglang narinig ni Marikit ang mahinang paghinto ng isang sasakyan sa hindi kalayuan sa labas ng kubo. Ang tunog ng mga yabag sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay papalapit sa kanilang pintuan. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang bitag na handang sumabog anumang sandali. Marikit, itago mo ang kuwadernong yan. Utos ni Lola Bituin habang mabilis na tumayo. Isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan, isang lalaking naka-Amerikana. Ang muka ay seryoso at ang mga mata ay tila may hinahanap na katotohanan sa gitna ng kadiliman. Sino ka? Ang tanong ni Marikit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kwaderno, handang protektahan ang huling alaala ng kanyang ama laban sa sinumang kamay ng mga Hipolito. Marikit, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong buhay. Patay na ang babaeng naniwala sa pag-ibig ni Leandro Hipolito. Sa mundong ito, ang mga pusong masyadong malambot ay madaling nayuyurakan ng mga taong may semento sa dibdib. Ang mga salita ni Lola Bituin
ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Marikit. Nakatayo pa rin ang lalaki sa pintuan, ang kanyang anino ay mahaba at tila abot hanggang sa paanan ng papag ni Marikit. Ngunit nang tuluyan itong pumasok, nakita ni Marikit ang pagod sa kanyang mga mata, isang pagod na pamilyar sa kanya. "Huwag kang matakot, Marikit. Ako si Alon." Ang boses ng lalaki ay malalim at tila may dalang pait. "Isa rin akong biktima ng mga Hipolito. Ako ang abogadong nagtangkang ilabas ang katotohanan tungkol sa mga lupang kinamkam ni Doña Hipolita. Ngunit sinira nila ang aking lisensya at ang aking buhay. Nandito ako para tulungan ka, hindi para saktan." Hindi nakasagot si Marikit. Isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang tiyan. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng kawayang papag. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa bawat hibla nito. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mga bata, ang tanging naibulalas ni Marikit sa gitna ng paghingal. Ang gabi ay napuno ng tensyon at sakripisyo. Sa loob ng maliit na kubo, sa ilalim ng malamig na liwanag ng gasera, nakipaglaban si Marikit sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Walang doktor, walang mamahaling kagamitan, tanging ang mga kamay ni Lola Bituin na puno ng karunungan at ang matibay na loob ni Marikit ang naroon. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang orkestra na sumasabay sa bawat daing ng kanyang paghihirap. Sa bawat pag-ire, tila hinihiwa ang kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang bawat tawa ni Leandro, ang bawat pangako nito na tila naging mga tinik na sumusugat sa kanyang alaala. Ngunit sa gitna ng dilim, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Sa kanyang isipan, tila hinihikayat siyang huwag sumuko. Isang matinis na tinig ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Isang himig ng tagumpay. Kasunod nito ay ang isa pang mas malakas na iyak. Kambal, Marikit, isang lalaki at isang babae. Bulong ni Lola Bituin habang dahan-dahang inilalagay ang dalawang maliit na anghel sa dibdib ng ina. Nang maramdaman ni Marikit ang init ng balat ng kanyang mga anak, ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Ang bawat haplos niya sa kanilang maliliit na daliri ay isang sumpa ng katapatan. Sila ang kanyang kayamanan, ang kanyang dahilan para bumangon mula sa abo ng pagkawasak. "Hindi na kayo magiging mga Hipolito," bulong ni Marikit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng kanyang mga sanggol. "Mula ngayon, ang inyong ina ay hindi na si Marikit na mahina at sunod-sunuran. Ako na si Maya, isang ibong malaya na marunong nang lumipad palayo sa mga naninila." Lumipas ang mga taon sa tabing dagat ng Batangas. Ang dating maputla at laging nakayukong si Marikit ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng isang babaeng may matitigas na palad mula sa pagtatrabaho at mga matang puno ng determinasyon. Sa tulong ni Aylon, nagtayo siya ng isang munting karinderya sa tabi ng highway. Isang dampa na yari sa kawayan ngunit laging dinadayo dahil sa kakaibang sarsa na inilalagay niya sa bawat ulam. Ang sarsang yun ang kanyang lihim na sandata. Ito ang timpla ng kanyang ama, isang lasa na nagpapaalala sa kanya ng katarungang dapat makamit. Habang lumalaki ang kambal na sinatala at lakan, lumalago rin ang Maya's Kitchen. Bawat barya na kanyang iniipon ay tila isang bala na inihahanda para sa muling pagtatagpo nila ng pamilyang nagtaksil sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Maya ng mga mesa, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang karinderya. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang babala na ang kanyang payapang mundo ay muling mabulabog. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling salamin sa mata ang bumaba. Ang bawat hakbang nito sa semento ay tila nagdadala ng amoy ng mansyon na matagal nang iniwan ni Maya. Ito ay si Eunice, ang kapatid ni Leandro. Ang babaeng laging tumitingin sa kanya na parang isang dumi sa sahig.
Ang bango naman dito, wika ni Eunice habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin. Sabi nila, ang pinakasikat na pagkain sa Batangas ay matatagpuan sa isang hamak na dampalang. Totoo nga kaya? Napatigil si Maya. Ang kanyang kamay na may hawak na basahan ay bahagyang nanginig, ngunit agad niyang itong itinago sa ilalim ng mesa. Tiningnan niya ng diretso si Eunice. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Marikit! Ang bulong ni Eunice, ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa gulat habang tinititigan ang mukha ng babaeng sa loob ng maraming taon ay inakala nilang naglaho na sa mundo. Akala ko ba ay patay ka na? O baka naman mas pinili mo lang magtago sa lungga ng mga dumi dahil doon ka naman talaga nararapat, Marikit? Ang boses ni Eunice ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa kapayapaan ng dampa. Nanatili siyang nakatayo roon. Ang kanyang suot na mamahaling terno ay tila isang malaking insulto sa paligid na amoy uling at piniritong isda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pandidiri, ngayon ay puno ng malisya at gulat. Dahan-dahang itinuwid ni Maya ang kanyang likod. Ang kanyang mga kamay, na kasalukuyang may hawak na basahang-basa, ay hindi nanginig. Tiningnan niya ang kanyang dating hipag. Ang babaeng kasabwat sa bawat pagpapaiyak sa kanya sa mansyon. Ang babaeng laging nagpapaalala sa kanya na siya ay hamak na anak lang ng kusinero. Sa loob ng mahabang panahon, ang tinging yun ni Eunice ay nagpapatulo ng kanyang luha. Ngunit ngayon, wala na siyang naramdaman kundi ang isang malamig na pait. Wala nang marikit dito. Ang kaharap mo ay si Maya, ang may-ari ng karinderyang ito. Ang boses ni Maya ay kalmado, malalim, at may awtoridad na hindi kailanman nakita ni Eunice noon. Kung narito ka para kumain, humanap ka ng bakanting upuan. Pero kung narito ka lang para magkalat ng dumi ng iyong pananalita, pakiusap, malawak ang kalsada sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Eunice. Hindi siya makapaniwala na ang dating sunod-sunuran at laging nakayukong si Marikit ay may lakas na ng loob na sumagot ng diretso sa kanya. Ang lakas na ng loob mo, ha? Akala mo ba ay nakalimutan na namin ang ninakaw mong kwintas? Akala mo ba ay sapat na ang pagpapalit ng pangalan para malinis ang record mo? Ang magnanakaw ay hindi ang taong tumakas para isalba ang kanyang buhay, Eunice. Sagot ni Maya habang dahan-dahang lumalapit sa counter. Ang tunay na magnanakaw ay ang mga taong nakatira sa mansyong Hipolito na hanggang ngayon ay nagpapakasasa sa pawis at talino ng ibang tao. Habang nagaganap ang mainit na paghaharap sa karinderya, malayo sa Batangas, sa loob ng malamig at madilim na library ng mansyon ng mga Hipolito, nakaupo si Leandro. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay tila tanging kasama niya sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng 5 taon, ang mansyong ito na dati ay simbolo ng tagumpay ay naging isang malaking bilangguan para sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Marikit. Ang amoy ng kusina, ang upuan sa hardin, ang bawat anino sa pasilyo. Lahat ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Binuksan ni Leandro ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang maliit na hikaw na perlas. Ito ang naiwan ni Marikit nung gabing tumakas ito. Hinaplos niya ang hiyas. Ang bawat gilid nito ay tila nagpapahiwa sa kanyang budhi. Nasaan ka na ba, Marikit? Bulong niya sa hangin. 5 taon na, pero bawat gabi ay pinapatay ako ng katahimikang pinili ko nung gabing kailangan mo ako. Ang kanyang pagsisisi ay isang malalim na balon na wala ng katapusan. Sinubukan niyang hanapin ang asawa, ngunit laging hinaharangan ni Doña Hipolita ang bawat hakbang niya. Ginagamit ang utang na loob at ang banta ng pagbagsak ng kumpanya para manatili siyang kontrolado. Si Leandro ay isang hari sa papel, ngunit isang alipin sa katotohanan. Bumalik ang eksena sa karinderya. Hindi natagalan ay narinig ni Maya ang mahinang boses mula sa likurang bahagi ng dampa. Nanay,
Sino po ang kausap nyo? Lumabas ang dalawang bata, sina Tala at Lakan. Ang kanilang mga mata ay kasing linaw ng dagat at ang kanilang mga muka ay tila mga kopya ng mukha ni Leandro noong kabataan nito. Agad na naramdaman ni Maya ang panganib. Nais niyang itago ang kanyang mga anak, ngunit huli na. Nakita ni Eunice ang kambal. Ang kanyang mapanuring mga mata ay agad na naningkit habang tinititigan ng dalawang bata. Ang kanyang utak ay tila mabilis na nagkalkula. Ang pagkakahawig ng mga bata sa kanyang kuya ay hindi maikakaila. Kambal. Bulong ni Eunice. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong uri ng kasamaan. Kaya ka pala nagtago rito. Dala-dala mo ang mga tagapagmana ng pamilya Hipolito. Hindi sila mga Hipolito. Sila ay aking mga anak at wala kayong karapatan sa kanila. Sigaw ni Maya. Ang kanyang protektadong instinto bilang isang ina ay agad na sumiklab. Isang nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa labi ni Eunice. Hindi siya sumagot. Sa halip ay dahan-dahang isinuot ang kanyang salamin at tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang mabilis na pagtibok ng orasan na naghuhudyat ng paparating na unos. Nang makasakay sa kanyang sasakyan, agad na kinuha ni Eunice ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan para sa ganitong uri ng balita. Hello ma, hulaan niyo kung sino ang natagpuan ko sa Batangas. At mas malaki ang dala niya kaysa sa inaakala natin. Mayroon tayong kailangang bawiin. Naiwang nakatayo si Maya sa harap ng kanyang karinderya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dalawang anak. Ang langit sa Batangas ay nagsisimula ng dumilim at ang hangin ay muling nagdadala ng amoy ng paparating na bagyo. Isang bagyong alam ni Maya na mas malakas kaysa sa kanyang tinakasan 5 taon na ang nakalilipas. Ang halimuyak ng kumukulong sarsa sa loob ng malaking kawa ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Sa bawat ikot ng sandok ni Maya, sumasama ang bango ng sariwang luya, pinitpit na bawang, at ang mga lihim na damo na tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam ng tamang sukat. Ang Maya's Kitchen ay hindi na lamang isang hamak na dampa sa gilid ng highway. Ito ay naging isang santuwaryo para sa mga naghahanap ng lasang tunay, lasang tahanan, at lasang hindi kayang bilhin ng salapi. Lumipas ang mga buwan matapos ang biglaang pagbisita ni Eunice at sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong nagalab ang determinasyon ni Maya. Ang kanyang karinderya ay dinadayo na ngayon ng mga turista mula sa Maynila, mga vlogger na nagnanais matuklasan ang sikreto sa likod ng kanyang sikat na lasa ng pag-asa. Ang bawat barya na inihuhulog ng mga suki sa kanyang lalagyan ay tila mga hakbang patungo sa kalayaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Nanay, marami na naman pong tao sa labas. Masayang balita ni Tala habang maingat na nag-aayos ng mga kutsara at tinidor. Sa edad na 7, ang bata ay may taglay na kislap sa mata na tila laging nagpapaalala kay Maya na ang lahat ng pagod ay may katuturan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nanatiling mapagmatsyag si Maya. Alam niyang ang katahimikan ng mga Hipolito ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang mas mapanganib na plano. Hindi siya nagkamali. Isang umaga, muling huminto ang pamilyar na itim na sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito, bumaba si Eunice na may dalang malapad na ngiti at isang bungkos ng mga bulaklak. Congratulations, Marikit. O Maya, pasensya na. Wika ni Eunice. Ang boses ay malambot, tila isang sutla na nagtatago ng matatalim na tinik. Nabalitaan namin ang tagumpay ng iyong negosyo. Kahit si Kuya Leandro, tuwang-tuwa nang malaman niyang maayos ang kalagayan mo. Hindi kinuha ni Maya ang bulaklak. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng counter. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat galaw ng kanyang dating hipag. Ano ang kailangan mo, Eunice? Alam nating dalawa na hindi ka naglalakbay ng 3 oras
para lang magdala ng bulaklak. Tumawa ng mahina si Eunice. Ang tunog ay tila kalansing ng mga alahas na walang kaluluwa. Diretso ka pa rin magsalita. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang kumpanya ng mga Hipolito ay nagnanais na mag-expand sa Batangas. Gusto naming bilhin ang iyong recipe at gawin itong centerpiece ng aming bagong line of gourmet sauces. Isipin mo, Maya, magiging milyonaryo ka sa isang pirma lang. Hindi mo na kailangang magbilang ng barya araw-araw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Bibilihin. O baka naman nanakawin ninyo na naman, tulad ng ginawa nyo sa aking ama? Ang recipe na ito ay hindi para sa negosyong itinayo sa kasinungalingan. Ito ay pamana ng aking ama. At hinding-hindi ito mapupunta sa inyong mga kamay. Huwag kang masyadong mapagmataas, Maya. Ang boses ni Eunice ay biglang naging malamig. Ang kanyang maskara ng pagiging mabait ay unti-unting natutuklap. Isang maliit na karinderya ka lang. Sa isang pitik ng daliri ni Mama, maaari naming ipasara ang lugar na ito. Baka nakakalimutan mong may kaso ka pa ng pagnanakaw ng kwintas na nakabitin sa iyong pangalan. Gawin niyo ang lahat ng gusto niyo, sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi nayanig. Pero hinding-hindi niyo na ako mapapatakbo palayo. Ang Maya na kilala niyo ay matagal nang namatay sa gitna ng highway. Habang papalabas si Eunice, pasimple siyang lumingon sa kusina, kung saan nakita niya ang isang lumang kwaderno na bahagyang nakasilip sa ilalim ng isang banga ng bigas. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kasakiman. Alam niyang iyon ang susi na kailangan ng kanyang ina para manatili sa itaas ng imperyong kanilang ninakaw. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Lumabas siya sa beranda ng kanilang munting bahay at tiningnan ang malawak na dagat ng Batangas. Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang babala. Biglang may napansin si Maya sa di kalayuan. Isang anino ng isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog, malapit sa kanyang karinderya. Ang tangkad nito at ang paraan ng pagtayo ay tila pamilyar. Isang aninong matagal nang nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Ngunit bago pa man niya ito malapitan, ang lalaki ay mabilis na naglakad patungo sa dilim. Iniwan ang amoy ng isang pamilyar na pabango na tanging si Leandro lamang ang gumagamit. Nanginig ang buong katawan ni Maya. Ang takot na akala niya ay nabaon na niya ay muling humukay sa kanyang puso. Ang nakaraan ay hindi lamang basta bumabalik. Ito ay tila handang maningil ng may kasamang interes. Pumasok siya sa loob at agad na tiningnan ang kanyang mga anak. Ngunit nang tignan niya ang banga ng bigas kung saan niya itinago ang kwaderno ng kanyang ama, napansin niyang bahagyang nakabukas ang bintana sa kusina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang ang banga ay wala na sa ayos at ang kwadernong naglalaman ng katotohanan ay nawawala na sa kinalalagyan nito. Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana. Tila bumubulong ng isang bagong yugto ng paghihirap. Ang sarap ng ulam mo, Maya. Sayang naman, baka ito na ang huling pagkakataon na makapaghain ka sa mga tao bago ka tuluyang mabulok sa likod ng rehas. Ang boses ni Eunice ay tila isang malamig na bulong na dumaan sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa loob ng karinderya. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang mapanuring na ngiti, habang pinapanood ang bawat paggalaw ni Maya na tila isang biktima sa loob ng isang bitag. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang maingat na inihahanda ni Maya ang paboritong adobo nina, tala at lakan. Ang bawat piraso ng karne ay malambot. Ang sarsa ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. At ang amoy ng bawang at tuyo ay nagbibigay ng init sa maliit nilang tahanan. Ang mga bata ay masayang naghahabulan sa ilalim ng mesa. Ang kanilang mga tawa ay tila isang banal na musika na nagbibigay ng lakas kay Maya sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang mabalasik na salita ni Eunice ay kabaligtaran ng payapang eksenang ito, isang lason
Napilit dumidimit sa tamis ng kanyang pagsisikap. Naramdaman ni Maya ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang hawak niyang sandok ay dahan-dahang dumula sa kanyang palad. Lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal sa ibabaw ng tiles ng lababo. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong sa isang masikip na hawla. Kumakabog ng marahas sa kanyang dibdib. Ang bawat hinga niya ay mabigat. Parang may nakadaga na semento sa kanyang baga, habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang lagda ni Leandro sa custody petition. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay siya palang kukuha sa kaisa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. Ano ang ginawa mo, Eunice? Ang nangangatal na tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi sumagot si Eunice. Sa halip, tumingin siya sa isang grupo ng mga lalaking kakarating lang at umupo sa gitnang mesa. Ang mga ito ay hindi mukhang ordinaryong mga biyahero. Ang kanilang mga kilos ay sadyang pinaplano at ang kanilang mga mata ay hindi nakatunghay sa pagkain kundi sa bawat anino sa paligid. Order kami ng special sinigang nyo, yung sikat na sikat. Wika ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Dahil sa takot at pagkalito, inihain ni Maya ang pagkain. Ngunit bago pa man matapos ang unang 5 minuto ng kanilang pagkain, isa sa mga lalaki ay biglang napatayo. Hawak niya ang kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay namumula. At dahan-dahan, siyang bumagsak sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan ay tila isang hudyat. Lason! May lason ang pagkain dito. Sigaw ng isa pang kasamahan nito. Agad na nagkagulo sa loob ng Maya's kitchen. Ang mga suking kumakain ay mabilis na nagsitayuan. Ang kani-kanilang mga upuan ay kumakaladkad sa sahig. Lumilikha ng isang nakakarinding ingay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maya ang pagpasok ng 2 lalaking nakauniforme, mga pulis at isang health inspector. Tila ba kanina pa sila naghihintay sa labas, handang-handa sa eksenang ito. Mawalang galang na, Miss Maya o Marikit Hipolito. Wika ng inspector habang itinataas ang isang dokumento. May reklamo kami ng food poisoning at reckless imprudence. Kailangan naming ipasara ang lugar na ito at isama ka sa istasyon para sa investigasyon. Hindi totoo yan. Malinis ang pagkain ko. Pakanalang ito ng mga Hipolito. Sigaw ni Maya, habang pilit niyang hinaharangan ang mga pulis na papalapit sa kanyang mga anak. Sina Tala at Lakan ay nagsimulang umiyak. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa daster ng kanilang ina. Nanay, huwag niyo pong sasama si nanay. Ang pagsusumamo ng 2 bata, ang kanilang mga luha ay dumadaloy sa kanilang mapupulang pisngi. Mula sa di kalayuan, dahan-dahang bumaba ang bintana ng isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng karinderya. Doon, nakita ni Maya ang mukha ni Doña Hipolita. Ang matandang babae ay nakatingin sa kanya ng may malamig na tagumpay. Wala itong sinasabi, ngunit ang bawat titig nito ay nagsasabing nakuha na nito ang gusto nito. Kunin niyo ang mga bata. Utos ng inspector sa mga kasama nito. Ayon sa utos ng korte na pinirmahan ni Mr. Leandro Hipolito, ang mga bata ay kailangang ilagay sa pangangalaga ng ama dahil sa panganib na dulot ng sitwasyong ito. Huwag! Pakiusap! Huwag! Sigaw ni Maya habang pilit siyang hinihila ng 2 pulis palayo sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa semento. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay wala kumpara sa hapdi ng kanyang puso na tila unti-unting pinupunit. Habang isinasakay ang mga bata sa sasakyan ng mga Hipolito, nakita ni Maya ang isang huling anino sa loob ng sasakyan. Isang lalaking nakayuko, ang kanyang balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng kahihiyan. Si Leandro, hindi man lang ito lumingon, hindi man lang ito tumingin sa kanya, habang ang kanyang mga anak ay sumisigaw ng nanay, nanay.
hanggang sa tuluyang sumara ang pinto ng sasakyan. Naiwang nakaluhod si Maya sa gitna ng highway, sa ilalim ng tirik na araw ng Batangas. Ang kanyang karinderya ay nilagyan na ng yellow tape. Ang kanyang pangarap ay muling nadurog sa putikan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabagang galit at determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, Maya. Ito na ang huling pagkakataong magtatagumpay ang kanilang kasamaan. Gamitin mo ang sakit na yan para maging apoy. Oras na para sunugin natin ang kanilang imperyo. Anong ginagawa mo rito? Wala nang lugar ang isang kriminal sa mansyong ito, Marikit. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga pulis para tuluyan kang mabulok sa kulungan. Ang boses ni Doña Hipolita ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balkonahe. Malamig at mapang-api, tila isang hatol na nagmumula sa langit. Nakatayo si Maya sa harap ng naglalakihang rehas na bakal ng mansyong Hipolito. Ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ang bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumatama sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng bagyo ay walang-wala kumpara sa yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng gate. Ang kanyang duster ay basa na at nakadikit sa kanyang nangangatog na katawan, ngunit hindi niya ito pansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana sa ikalawang palapag, kung saan paminsan-minsan ay naririnig niya ang mahihinang hikbi ni Natala at Lakan. Ang tunog ng iyak ng kanyang mga anak ay tila isang kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Bawat hagulhulol nila ay isang tawag na hindi niya masagot. Ibigay niyo sa akin ang mga anak ko. Doña Hipolita, alam niyo ang katotohanan. Hindi ko nilason ang mga tao. Kayo ang may gawa nito. Ang sigaw ni Maya, ang kanyang boses, ay napaos na sa magdamag na pag-iyak at pagsusumamo. Bumukas ang malaking pintong nara ng mansyon. Lumabas si Leandro. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ngunit ang kanyang muka ay tila isang anino na lamang ng lalaking minahal ni Marikit noon. Malalim ang kanyang mga mata, puno ng pait at guilt na hindi niya kayang itago. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila mabigat. Parang may nakakabit na kadena ng pagsisisi sa kanyang mga paa. Marikit, umuwi ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang mahinang wika ni Leandro, hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Dito, magkakaroon sila ng maayos na buhay. May doktor, may pagkain, may seguridad. Sa karinderya mo, muntik na silang mapahamak. Maayos na buhay? Leandro, tignan mo ako. Pilit na isinisigaw ni Maya sa gitna ng ingay ng ulan. Paano magiging maayos ang buhay nila sa piling ng mga taong ang tanging alam ay magnakaw at manira? Pinirmahan mo ang custody petition na yon. Ikaw ang pumatay sa tiwala ko, Leandro. Ikaw ang pumatay sa tatay ng mga anak ko. Dahan-dahang lumapit si Doña Hipolita sa tabi ni Leandro. Ang kanyang kamay ay pumatong sa balikat ng anak. Isang senyas ng pag-aari at kontrol. Nakikita mo ba, Leandro? Ganyan ang epekto ng kahirapan. Nagiging desperada ang tao, nagiging mapanira. Marikit, huwag mong gamitin ang mga bata sa drama mo. Ang katotohanan ay may warranty ka. At ang mga bata ay mas ligtas sa amin. Iyon ang best interest nila ayon sa batas. Ang gaslighting ni Doña Hipolita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Leandro. Pilit nitong binubura ang huling bahid ng katuwiran sa kanyang budhi. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Maya ang isang bagay na nahulog mula sa balkonahe, isang maliit at basang panyo na may burdang bulaklak. Iyon ang panyong tinahi niya para kay Tala. Ang makita ang munting bagay na yon na nakahandusay sa putikan ay tila naging hudyat ng kanyang huling pagkawasak. Yumuko siya at kinuha ang panyo. Dahan-dahang pinunasan ang putik dito gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ito ang kanyang golden moment. Ang munting piraso ng tela
na nagpapaalala sa kanya na kahit anong rehas ang ilagay nila, ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kailanman mabibilanggo. Huling pagkakataon, Leandro, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay biglang naging tahimik ngunit puno ng panganib. Ibigay mo sa akin ang mga anak ko o sisiguraduhin kong ang bawat haligi ng mansyong ito ay guguho kasama ng lahat ng lihim na itinatago niyo. Tumawa si Doña Hipolita, isang tunog na parang pagkabasag ng kristal. Lihim? Anong lihim, Marikit? Ang tanging lihim dito ay kung paano ka nakakatulog sa gabi habang alam mong isa kang magnanakaw. Ngunit bago pa man makasagot si Maya, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa likuran niya. Bumaba si Aelon, may hawak na isang itim na folder. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Masyado kayong kampante, Doña Hipolita, wika ni Alon habang humaharap sa gate. Ang custody petition na ito, may problema tayo sa lagda. At ang tungkol sa food poisoning, meron kaming video ng taong naglagay ng lason sa kusina ni Maya. At hulaan niyo kung kanino siya nagtatrabaho. Ang mukha ni Doña Hipolita ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, isang reaksyong hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Mia. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng tunay na giyera. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Maya. Bakit biglang nag-iba ang reaksyon ni Leandro nang banggitin ang tungkol sa video? May alam ba siya na hindi alam ng kanyang ina? Buksan niyo ang gate, utos ni Alon. O ang susunod na makakausap niyo ay ang media na kasalukuyang nasa labas na ng inyong subdivision. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mga gear ng mechanical na gate ay tila isang mabagal na pintig ng orasan. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa custody. Ito ay tungkol na sa bawat kasalanang ibinaon ng mga Hipolito sa ilalim ng kanilang marangyang sahig. Ang recipe na ito ay hindi lamang timpla ng mga pampalasa. Ito ang kaluluwa ng pamilya Hipolito, ang pamanang nagdala sa amin sa rurok ng tagumpay sa loob ng 5 dekada. Ang boses ni Doña Hipolita ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng ASEAN Culinary Summit. Nakatayo siya sa gitna ng entablado na palilibutan ng mga naglalakihang screen at maningning na mga ilaw. Suot niya ang isang ternong tila gawa sa ginto. Bawat hiyas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng spotlight. Sa kanyang harap ay isang maliit na mangkok ng sarsa, ang sarsang ninakaw ni Eunice mula sa kusina ni Maya. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Maya. Hindi siya ang marikit na dugyot at basang-basa sa ulan nung nakaraang gabi. Suot niya ang isang simpleng puting uniforme ng chef, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng lamig ng aircon. Sa tabi niya ay si Aelon, na hawak ang isang tablet na konektado sa malaking screen ng auditorium. Naramdaman ni Maya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang amoy ng sarsang iniluluto ni Doña Hipolita sa harap ng mga hurado ay humahalimuyak sa hangin. Iyon ang amoy ng kanyang pagkabata. Iyon ang amoy ng pawis ng kanyang ama habang nagtuturo sa kanya sa maliit nilang kusina noon. Ngunit sa ilalim ng bango ng bawang at paminta, naamoy ni Maya ang isang bagay na hindi alam ng matandang babae. Ang amoy ng isang pagkakamali. Ngayon, titikman natin ang Hipolito Legacy Sauce. Anunsyo ng head judge habang dahan-dahang itinatapat ang kutsara sa kanyang bibig. Sandali lang po. Ang boses ni Maya ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na matalim para patigilin ang bawat ingay sa loob ng ballroom. Ang tunog ng kanyang mga hakbang patungo sa gitna ng entablado ay tila isang martilyo na tumatama sa bawat hibla ng lakas ng loob ni Doña Hipolita. Sino ang babaeng ito? Seguridad! Paalisin ang tagaluto na yan! Ang sigaw ni Doña Hipolita, ang kanyang mukha ay biglang namula. Ang bawat gatla sa kanyang noo ay tila naging mga uod na gumagalaw sa takot.
Bakit po kayo natatakot, Doña Hipolita? Wika ni Maya habang nakaharap sa mga hurado. Ako ang may-ari ng tunay na recipe at ang sarsang iyan na inihahain niya ay kulang ng isang napaka-importanteng sangkap. Isang sangkap na tanging ang anak lamang ng tunay na inventor ang nakakaalam. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa audience. Ang tunog ng mga bulong ay tila isang paparating na alon. Mabilis na kumilos si Alon. Sa isang pindot sa kanyang tablet, ang malaking screen sa likod ni Doña Hipolita ay nagbago. Hindi na ito logo ng kumpanya ng mga Hipolito. Sa halip, lumitaw ang isang scanned copy ng lumang kwaderno ni Mang Carding. Doon, sa harap ng lahat ay nakasulat ang petsa. 10 taon bago pa man na itatag ang korporasyon ni Doña Hipolita. At sa tabi ng mga recipe, may mga larawan ng batang marikit kasama ang kanyang ama sa kusina ng mismong mansyong Hipolito. Noong si Doña Hipolita ay isa pa lamang tagahugas ng pinggan. Ito ay paninira. Fake ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Eunice mula sa front row. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong tili ng isang natatalong reyna. Leandro! Ang tawag ni Maya sa kanyang asawa na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ito na ang pagkakataon mong bawiin ang huling piraso ng iyong dangal. Alam mo kung kanino ang kwadernong yan. Alam mo kung sino ang tunay na nagluto ng sarsang yan gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Tumayo si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Maya at huli sa screen kung saan makikita ang sulat kamay ni Mang Carding. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang tali na handang maputol anumang sandali. Ang sarsang iyan, ang panimula ni Leandro, ang kanyang boses ay gumaralgal. Hindi iyan pamanang pamilya. Ninakaw yan ni Mama. Ninakaw niya ang buhay ni Mang Carding at ninakaw niya ang kinabukasan ni Marikit. Isang malakas na hiyaw ng kagalakan at gulat ang sumabog sa loob ng hall. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Doña Hipolita. Ang matandang babae ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Maya. Ikaw ang sumira sa lahat. Ang huling sigaw ni Doña Hipolita bago siya dahan-dahang nawalan ng balanse. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ng entablado ay tila naging huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, habang nagkakagulo ang mga tao para tulungan ang matandang babae, nanatiling nakatayo si Maya. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Ang tanging naramdaman niya ay ang biglang paggaan ng kanyang balikat. Tila ba ang anino ng kanyang ama ay dahan-dahang lumilipad palayo, malaya na sa wakas. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tauhan ni Eunice ang pasimpleng lumapit sa likuran ni Maya. May hawak na isang matulis na bagay na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Kung babagsak kami, isasama ka namin sa impyerno. Ang bulong na tanging si Maya lamang ang nakarinig. Huwag mong hahayaang matapos ito nang ikaw lang ang panalo, Marikit. Kung mawawala sa amin ang lahat, sisiguraduhin kong wala ka ring uuwian. Ang tili ni Eunice ay parang isang matalas na tunog ng basag na kristal na humiwa sa gitna ng kaguluhan sa ballroom. Sa isang iglap, ang kanyang tauhan ay mabilis na sumugod kay Maya. Ang hawak nitong patalim ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight ng entablado. Ang bawat tao sa paligid ay napaatras. Ang tunog ng mga sapatos na nagkakiskisan sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na pagtibok ng takot. Ngunit bago pa man maabot ng talim ang balat ni Maya, isang mabilis na anino ang humarang sa kanyang harap. Isang malakas na tunog ng pagtama ng laman sa laman ang narinig, kasunod ng pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa semento. Si Leandro, ang lalaking dati ay nanatiling tahimik habang dinudurog ang puso ni Marikit. Ngayon ay nakahandusay sa paanan nito.
Hawak ang kanyang braso na dahan-dahang namumula sa dugo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay diretso at matapang na nakatingin kay Maya. Tumakbo ka na, marikit. Kunin mo ang mga bata. Ang hirap na bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait at huling hibla ng kanyang pagmamahal. Mabilis na kumilos si Alon at ang mga gwardiya ng hotel para lupigin ang tauhan ni Eunice. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga pulso ni Eunice ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ang dating mapagmataas na prinsesa ng mga Hipolito ay kasalukuyang sumisigaw, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at kawalang pag-asa habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng ballroom. Hindi pa ito tapos. Marikit, susumpain kita. Ang huling tili ni Eunice bago tuluyang sumara ang malalaking pintong nareraw. Iniwan ang ballroom sa isang nakabibinging katahimikan. Lumipas ang ilang oras at ang eksena ay nalipat sa malamig at puting pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Maya habang nakatayo siya sa labas ng ICU. Sa loob, ang makapangyarihang si Doña Hipolita ay nakahiga, nakakabit sa iba't ibang makina. Ang stroke na tumama sa kanya sa gitna ng summit ay nag-iwan sa kanya ng paralysis sa kalahati ng kanyang katawan. Ang matandang babae na ang tanging alam ay magsalita ng masasakit na salita para manggaslight ng kapwa, ngayon ay hindi man lang maigalaw ang kanyang dila para humingi ng tawad. Tiningnan ni Maya ang kanyang biyenan mula sa salamin ng pinto. Wala siyang naramdamang saya sa sinapit nito. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na pagod. Isang pagod na nagmula sa 5 taong pagtatago at pakikipaglaban. Ang bawat kulubot sa mukha ni Doña Hipolita ay tila isang mapa ng mga kasalanang unti-unti nang naniningil. Maya, ang mga bata. Ang boses ni Alon ay nagpalingon sa kanya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Natala at Lakan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng kanilang maliliit na hakbang sa tiles ay tila pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Nanay, ang sabay na sigaw ng kambal habang mahigpit na yumayakap sa kanyang baywang. Dito naganap ang golden moment ni Maya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig ng ospital, kinalimutan ng lahat ng tao sa paligid at isiniksik ang kanyang mukha sa maliliit na balikat ng kanyang mga anak. Ang amoy ng kanilang buhok, amoy ng gatas at ng pagka-inosente, ay tila ang gamot na tuluyang naghilom sa lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Ang bawat daliri ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling mahihiwalay sa kanya. Nandito na si Nanay. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. Bulong ni Maya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dulo ng panyong bordado na hawak-hawak pa rin niya. Habang nagaganap ang muling pagkikita, lumabas si Leandro mula sa kabilang kwarto. Ang kanyang braso ay may benda na. Tumigil siya sa malayo. Pinapanood ang mag-iina mula sa dilim ng pasilyo. Gusto niyang lumapit, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang bigat ng kanyang mga nakaraang pagkakamali ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin. Nakita ni Maya ang anino ni Leandro. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng malamig na pasilyo. Walang salitang binitawan. Ngunit sa tingin ni Maya, nakita ni Leandro ang katotohanang hindi na siya ang babaeng maaari niyang itapon at bawiin. Anumang oras na gusto niya. Ang marikit na kilala niya ay naglaho na kasama ng ulan sa Batangas. At ang kaharap niya ngayon ay isang reyna na nakuha ang kanyang korona mula sa sarili niyang pagsisikap. Alon, kailangan na nating umalis. Wika ni Maya habang tumatayo at hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Paano ang mga Hipolito, ang kumpanya, ang mga kasong isinampa natin? Tanong ni Ailon.
Hayaan mo na ang batasang tumapos sa kanila. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay kusa ring guguho sa bigat ng sarili nitong katotohanan. Sagot ni Maya. Hindi na muling lumingon kay Leandro. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, isang malaking balita ang bumungad sa kanila sa TV sa labi. Ang stocks ng Hipolito Group ay bumagsak na sa pinakamababang antas sa kasaysayan at ang mga investor ay isa-isang bumibitaw. Ang bawat haligi ng mansyong kinatakutan ni Maya noon ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Maya habang tinititigan ang papasikat na araw sa labas. Maaari nga bang magkaroon ng tunay na kapayapaan ang isang pusong binuo mula sa mga piraso ng pagkawasak? At ano ang gagawin niya kung ang huling lihim ng kanyang ama ay hindi pa pala tuluyang naibubunyag sa kwadernong kanyang nabawi? Ang halimuyak ng namumukadkad na mga bulaklak ng sampagita sa paligid ng bagong gusali ay humahalimuyak sa hangin, humahalo sa pamilyar na bango ng bawang at luya na nagmumula sa kusina. Hindi na ito ang dampa sa gilid ng highway na may tumutulong bubong kapag umuulan. Ang kusinang marikit ay nakatayo na ngayon ng may dangal sa gitna ng Batangas, isang modernong istruktura na yari sa salamin at kawayan, kung saan ang bawat sulok ay nagkukwento ng pagbangon at pagsisikap. Nakatayo si Maya sa tapat ng malaking salamin ng kanyang opisina. Suot ang kanyang puting chef's jacket na may bordang pangalan niya sa gintong sinulid, Marikit. Hindi na niya ikinahihiya ang pangalang ibinigay ng kanyang ama. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring niyang sumpa ang pagiging anak ng isang hamak na kusinero. Ngunit ngayon, ito ang kanyang pinakamalaking karangalan. Ang bawat haplos niya sa tela ng kanyang uniforme ay tila isang pagkilala sa lahat ng hapdi ng latay na tinanggap niya sa mansyon ng mga Hipolito. Nanay, ang dami na pong sasakyan sa labas, sabi ni Tito Alon. Puno na daw po ang mga table hanggang mamayang gabi. Masayang ulat ni Lacan habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang ina. Suot ng bata ang isang maliit na apron. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Malayo sa takot na nakita ni Maya noong gabing kinuha sila ng mga pulis. Yumuko si Maya at dahan-dahang inayos ang buhok ng kanyang anak. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa pisngi ni Lacan ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Mabuti naman anak, siguraduhin niyo ni Tala na maayos ang lahat ha? Pero huwag magpapakapagod. Opo nanay, kami na po ang bahala. Sagot ng bata bago muling tumakbo palabas. Ang tunog ng kanyang maliliit na hakbang sa makinis na sahig ay tila isang masayang ritmo na nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na gumagalaw patungo sa liwanag. Lumabas si Maya sa dining area at nakita si Alon na abala sa pakikipag-usap sa mga supplier. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tipid, ngunit makahulugang nangiti ang sumilay sa labi ng abogado. Si Alon ang naging sandigan niya sa bawat hakbang ng laban sa korte. Ang taong naniwala sa kanya noong ang buong mundo ay nakatalikod. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng respeto at isang uri ng pag-ibig na hindi nagmamadali. Isang pag-ibig na marunong maghintay hanggang sa ang mga sugat ay tuluyan ng maghilom. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng glass door ng restaurant. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay banayad, ngunit sapat na para mapatigil si Maya sa kanyang kinatatayuan. Pumasok si Leandro. Hindi na siya ang makapangyarihang tagapagmana na laging naka-Amerikana at may aura ng kayabangan. Suot niya ang simpleng polo shirt, ang kanyang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng mga nakaraang taon. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay bakas. Ang matinding puyat at pagsisisi. Huminto siya ilang metro ang layo kay Maya. Tila natatakot na ang bawat hakbang niya
ay muling makasira sa kapayapaang pinagsikapan ng babaeng nasa harap niya. Marikit! Ang panimula ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos pabulong na tila isang huling hininga. Hindi ako naparito para manggulo. Gusto ko lang makita na maayos kayo. Nanatiling tahimik si Maya. Ang bawat hininga niya ay malalim. Pinapakiramdaman ng sariling puso kung meron pa bang galit na natitira. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang tanging naramdaman niya ay ang isang matinding awa. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong nawalan ng sariling kaluluwa sa paghahangad na mapagbigyan ang maling ambisyon ng iba. Maayos kami, Leandro. Gaya ng nakikita mo, ang buhay ay hindi humihinto dahil lang sa may mga taong sumuko sa amin. Ang kalmadong sagot ni Maya. Inilabas ni Leandro ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. Ang mga ito ay ang lahat ng titulo ng lupa na kinamkam ni Mama mula sa pamilya niyo. Isinuko ko na rin ang lahat ng shares ko sa kumpanya para mabayaran ang mga utang at danyos sa mga biktima ni Eunice. Wala na ang mansyon, Marikit. Wala na ang imperyo ng mga Hipolito. Tumingin si Maya sa sobre, ngunit nanatili ang kanyang mga kamay sa kanyang tabi. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Mahinahon niyang tanong. Dahil gusto kong ituwid ang ilang pagkakamali habang may pagkakataon pa. Sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap sa napipigil na emosyon. Alam kong huli na para baguhin ang nakaraan. Alam kong mahirap para sa'yo na muling magtiwala matapos ang pananahimik ko noong gabing kailangan mo ako. Dagdag niya. Sandali siyang huminga ng malalim bago muling nagsalita. Pero sana, balang araw, payagan mo akong maging bahagi ng buhay ng mga bata. Kahit hindi malapit, kahit mula lamang sa malayo. Dito naganap ang golden moment ng kanilang huling paghaharap. Lumapit si Maya at kinuha ang sobre, ngunit sa halip na itago ito, inabot niya ang isang baso ng tubig kay Leandro. Isang simpleng kilos ng pagpapakatao na mas matimbang pa sa anumang halagang ang lupa. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil ang nagbibigay ay nagnanais na lumaya. Bulong ni Maya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Pinapatawad na kita, Leandro, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko at para sa mga anak ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa dati. Ang buhay na yon ay matagal na nating nailibing. Yumuko si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumayanig sa tahimik na paghagulgol. Tinanggap niya ang baso ng tubig at sa bawat lagok, tila nilulunok niya rin ang lahat ng pait ng kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Hindi na muling lumingon. Iniwan ang lahat ng bigat ng nakaraan sa loob ng kusinang Marikit. Lumapit si Alon sa tabi ni Maya habang pinapanood nila ang papalayong sasakyan ni Leandro. Ang araw ay nagsisimula nang lumubog sa dalampasigan ng Batangas, nagbibigay ng kulay kahel at purpura sa langit. Masaya ka na ba, Maya? Tanong ni Alon nang may malambot na tinig. Huminga ng malalim si Maya. Dinaramdam ang sariwang hangin na pumapasok sa kanyang baga. Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita, Alon. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay buo na ako. Malaya na ako. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, naririnig nila ang isang malakas na tawag mula sa kusina. Isang matandang boses na puno ng otoridad at pagmamahal, si Lola Bituin. Maya, Alon, halika na kayo rito. Ang sarsa ay handa na, at ang mga tao ay naghihintay na sa tunay na lasa ng katarungan. Ngumiti si Maya at hinawakan ang kamay ni Alon nang bahagya bago sila pumasok sa loob. Ang kusinang Marikit ay punong-puno ng buhay, ng tawa, at ng bango ng mga pangarap na muling nabuo. Ngunit sa ilalim ng bawat kagalakan,
May isang lihim pa ring naiwan sa puso ni Maya. Isang huling pahina ng kwaderno ng kanyang ama na hindi niya ipinakita kahit kanino. Isang pahina na naglalaman ng isang pangalan na maaring magpabago muli sa lahat. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Kalatagan ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa ibabaw ng asul na dagat. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay hindi natunog ng panganib o takot. Ito ay naging isang duyan na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, nakatayo si Maya. Suot ang isang puting bestida na malayang winawagayway ng hanging dagat. Ang kanyang buhok ay pinalamutian ng isang sariwang bulaklak ng sampagita. Ang bango nito ay humahalimuyak sa bawat paghinga niya. Isang paalala na ang pinakamagandang bulaklak ay namumukadkad sa gitna ng pinakamalalim na putikan. Sa di kalayuan, nakita niya sina Tala at Lakan na masayang naghahabol sa mga maliliit na alon. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng bagong kahulugan sa katahimikan ng lugar. Kasama nila si Alon, na kasalukuyang tinuturuan si Lakan kung paano magpalipad ng saranggola. Ang bawat pagtakbo ni Alon sa buhangin, ang bawat paghawak niya sa kamay ng bata, ay tila isang tahimik na pangako na hinding-hindi na muling mag-iisa si Maya sa pagpapalaki sa mga ito. Nanay, tignan niyo po, ang taas na ng lipad ng saranggola namin. Masayang sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo kay Maya. Yumuko si Maya at dinala ang kanyang anak sa isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ng bata ay tila ang tanging katotohanang kailangan niya para malaman na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may katuturan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang kinuha ni Maya ang huling pahina ng kwaderno ng kanyang ama na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang huling lihim na iniwan ni Mang Carding, isang maikling sulat na isinulat bago ito tuluyang bawian ng buhay. Marikit, ang tunay na sarap ng sarsa ay hindi nanggagaling sa mga mamahaling pampalasa, kundi sa katapatan ng taong nagluluto nito. Huwag kang matakot kung mawala ang lahat, dahil hanggat nasa iyo ang iyong dangal at ang pag-ibig sa iyong kapwa, ikaw ang mananatiling pinakamayaman sa mundong ito. Mahal na mahal kita, anak. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Maya, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagpapalaya. Dahan-dahan niyang binitawan ang papel sa hangin, pinapanood itong tangay ng hangin patungo sa malawak na dagat. Tila ba isinasama nito ang huling bahid ng sakit at kawalan. Nagawa ko na, tatay, bulong ni Maya sa hangin. Malaya na tayo. Kumusta na ang mga Hipolito? Nabalitaan niya na si Doña Hipolita ay nananatili sa isang tahimik na charity ward. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kisame. Tila binibilang ang bawat kasalanang hindi niya na mahihingi ng tawad dahil sa kanyang paralysis. Si Eunice naman ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas. Ang kanyang dating marangyang buhay ay pinalitan ng malamig na semento at ang tanging kasama ay ang sarili niyang galit. Si Leandro, balita niya ay nagtatrabaho ito sa isang maliit na kumpanya sa malayo. Nagsisimula muli, sinusubukang buuin ang sarili mula sa abo ng kanyang mga maling desisyon. Paminsan-minsan, nagpapadala ito ng mga sulat para sa mga bata, mga sulat na binabasa ni Maya nang walang pait, ngunit may malinaw na hangganan. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang mahabang paglalakbay. At sa bawat araw na lumilipas, ang distansya ni Maya mula sa sakit ay lalong lumalawak. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan sa gitna ng kanyang sariling kusina, sa mga yakap ng kanyang mga anak, at sa respeto ng taong naniwala sa kanya sa gitna ng dilim. Lumapit si Alon kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Handa ka na bang umuwi, Maya? Naghihintay na ang mga sukiin natin para sa hapunan.
Ngumiti si Maya at hinawakan ang kamay ni Alon ng mahigpit. Handa na ako, Alon. Handa na akong harapin ang bukas, kahit ano pa ang dalang hamon nito. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, ang bango ng sampagita ay nananatiling nakakapit sa hangin. Ito ang halimuyak ng isang bagong simula. Isang patunay na ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagiging buo muli ng isang pusong minsan nang nadurog. Ang kwento ni Marikit ay hindi nagtapos sa isang mansyon, kundi sa isang tahanang puno ng pag-ibig, katarungan, at ang tunay na lasa ng pag-asa. Dito na nga nagtatapos ang paglalakbay ni Marikit sa isang payapang dalampasigan kung saan ang bawat alon ay awit ng kalayaan at ang bawat bukang liwayway ay pangako ng isang bagong simula. Sa lahat ng ating mga tagapakinig na nanatiling kasama namin, mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, ay maraming salamat sa inyong pagtitiwala at oras. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga tagpo ng pagkawasak ni Marikit, lalo na noong gabing kinuha sa kanya ang kanyang mga anak sa gitna ng ulan, ay tila ba ako rin ay nawala ng hininga sa tindi ng hapdi. Ang bawat luhang pumatak sa mga pahinang ito ay hango sa mga totoong karanasan at damdamin ng mga kababaihang aking nakilala. Mga pusong itinumba ng tadhana, pero mas matapang na bumangon at nagniningning. Ang kusinang Marikit ay higit pa sa isang kwento ng sarsa at pagluluto. Ito ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa pangalan ng pamilyang ating kinabibilangan o sa kinang ng mga alahas na ating suot. Ang tunay na kayamanan ay ang ating dangal, ang tibay ng ating loob, at ang kakayahang magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Nawa ay magsilbi itong munting binhi ng pag-asa na itinanim sa inyong mga puso, na kahit gaano man kapait ang kahapon, laging may pagkakataong tamisin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagtayo sa sariling mga paa. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng Batangas, nais kong marinig ang inyong tinig para sa inyo. Sapat na ba ang naging kapatawaran ni Marikit para kay Leandro? O mas nanaisin niyo bang tuluyan na siyang naglaho sa kanyang buhay nang walang bakas? Kaya niyo rin bang yakapin ang kapayapaan sa piling ng taong minsang naging dahilan ng inyong pagluha? Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section dahil ang inyong mga karanasan ang nagbibigay buhay sa aming mga sining. Kung ang kwentong ito ay naghahatid ng haplos sa inyong mga puso, pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag din kalimutang mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong pununo ng damdamin at katotohanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating buhay, manatili sana tayong nagniningning tulad ng bituin sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat.